po, yumuko tayo sandali, pumikit, manalangin tayo. Panginoon, hiniling namin ngayon ang pangungusap ninyo, ang inyong pagpapala po sa amin, pagpapakain sa amin ng inyong salita na talagang mababaon namin at dadalhin namin sa aming mga buhay. In Jesus' name, Amen at Amen. Minsan daw po ay mayroong isang tao, isang mama na namamasyal sa may gubat nang bigla na lamang po siyang makasalubong ng isang leon. Of course, siya po ay tumakbo at hinabol siya ng leon. Ngayon, noon pong tumatakbo siya, nasukol na po siya at wala na siyang magagawa. Tsak na ikamamatay niya ang sitwasyon na iyon. Kaya naisip po niya na mag-pray. At dahil nga po sa hindi na siya gaano makapag-isip, ang nasabi na lang po, nasa isip na lang niya ay mababait ang mga Christian. Amen ba? Ba't ayaw sumagot? Naisip din niya kasi naalala niya yung message nung first Sunday ng July na ang mga Christian tender-hearted, no? Tender on people. Amen? So yun ang kanyang naisip, kaya bigla niyang nasabi, Lord, make this lion a Christian. No? Gawin mong Kristiyano ang leon na ito. Tapos pumikit na lang siya at inantay na lang niya kung ano ang mangyayari. Tapos wala pong kumakagat sa kanya. Kaya nga po binuksan niya ang kanyang mga mata at pagbukas niya ng kanyang mga mata, nakita niya yung leon na andun po nasa harap lang niya at nakaganon pa, nakaluhod. Tapos po nakapikit. So sabi niya, aba, bumait nga yung leon. Nagpasalamat siya kay Lord. Lord, salamat, iniligtas mo po ako, pinakinggan mo ang prayer ko. Ginawa mong Christian ang leon na ito. Ang hindi niya alam, nagpipray po yung lion at ang sabi, Lord, thank you for this food. So ano nga ba ang tatak ng isang Christian? Well, totoo po yun, ang mga Kristiyano dapat bumabait yan habang tumatagal. Amen? Pero alam niyo, hindi po yan tungkol sa pagpapakabait lang. Isa po talaga sa pinakamahalagang bahagi ng buhay natin, tatak natin dapat ay ang panalangin, ang prayer. So let's talk about prayer. Tingnan niyo po ang Colossians 4 verse 2. Sabi dito, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Pakisabi po na malakas, prayer. Ang prayer po ay napakahalagang bahagi ng buhay ng mga mananampalataya. Kaya nga po sabi niya, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. There are three things that I want us to understand when it comes to prayer. Number one po, be faithful in prayer. Ano raw po? Be faithful in prayer. Faithful ka ba? Hello, mga kapatid. Alam ko po, faithful tayo sa maraming bagay at madalas faithful din tayo sa malang kakwenta-kwentang mga bagay. Di ba, paggising mo ng umaga, Facebook ka kaagad, cellphone ka agad. So, ang faithfulness mo, andon sa cellphone mo. Ang faithfulness mo, nasa social media. Right? Ang faithfulness natin, pag bago matulog sa gabi, instead na manalangin, ay nagpapaantok sa TV. So, ang faithfulness mo ay nasa TV. Right? So, iba-iba yung mga faithfulness natin. Pero alam niyo, isang bagay na dapat nating maging matutunang maging faithful ay sa mga bagay na spiritual. Ngayon, when it comes to faithfulness on spiritual things, of course, alam ko, no, faithful tayo pagdating halimbawa sa pag-church. Okay, that's good. Faithful ako pagdating sa paglilingkod kay Lord. Sa cell group, okay, that's good kapatid. Pero alam niyo, isang bagay pa talaga na hinahanap ng Diyos sa atin is for us to be faithful in prayer. Pakisabi ng malakas, faithful in prayer. Tingnan niyo po ang Romans 12 verse 12. Basahin nga po natin ito, Romans 12 verse 12. Ang sabi po, be joyful in hope, patient in affliction, ano raw? Faithful in prayer. Ano raw? Sabi ng Panginoon, be faithful in prayer. Hinahanap po sa atin ng Diyos na maging tapat tayo sa panalangin. Ano ba ang ibig sabihin ng faithfulness sa prayer? Ibig sabihin po nito ay araw-araw bahagi ito ng buhay natin na hindi ka nakakalimot manalangin, kundi bahagi talaga ito ng iyong buhay. Ngayon mga kapatid, pag pinag-uusapan kasi yung mga ganyan, faithfulness in prayer, parang siyempre, parang iniisip natin parang obligasyon, parang pabigat, yun ang pagtingin po ng iba. But no,
kung naiintindihan lang natin ang nagagawa ng panalangin sa ating mga buhay, alam po ninyo, hindi mo yan ituturing na parang isang obligasyon. Ituturing mo yan na napakalaking privilege. Alam niyo, sabi nga po nila, kung paanong the Word of God is the food of our souls, prayer is the breath of our souls. Ang panalangin daw ay hininga ng ating kaluluwa. Ibig sabihin, pag nananalangin ang isang tao, mas buhay na buhay siya. Ibig pong sabihin, pag tayo po ay nananalangin, pag tayo bahagi talaga ng buhay natin, ang panalangin, ay makikita po ninyo, ang buhay din talaga, ang blessing ng Diyos, hindi lamang sa ating spiritual na buhay, kundi sa iba't ibang areas ng buhay natin. Kaya pakisabihan nga po yung katabi, come on, pakisabi po, be faithful in prayer. Come on, be faithful in prayer. Itingnan nyo ba po itong verse na to, 1 Thessalonians 5, verse 17. Ano ang sabi ng Panginoon dito? 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Come on, no? Napakaigsing verse. Ano ba yung pinakamaigsing verse ulit sa Bible? John 8:35. Jesus wept, no? Yun na po yung pinakamaiksi. Ito pa ulit, isa pang maiksi. Tingin ko naman, kaya nang i-memorize yan. Hello? Pakita na yung katabi, memorize mo yan, ha? No? Ano raw po ang sabi ng Panginoon? 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Come on, pakisabi ng malakas, pray without ceasing. Ano yon? Manalangin ng walang patid. Ha? Paano yun, pastor? Ibig sabihin, kahit anong ginagawa, nagpipray. Pwede ba yun? Come on, pwede ba? Ibig sabihin, pastor, kahit nagdadrive ako, kahit tumatawid sa EDSA, nagpipray, no? Pwede ba yon? Kahit nagdadrive ng motor, nagpipray? Yes, pwede. Huwag ka lang pipikit, no? Hindi nga, kasi nga po, pag sinabing pray without ceasing, ang ibig sabihin nun ay yung lagi kang connected sa Diyos. Parang hindi ka nawawalan ng signal. Yun ang ibig sabihin nun. Laging yung spirit mo, yung puso mo connected sa Panginoon. You are not necessarily talking to Him. You are not necessarily saying anything to Him. Hindi kinakailangan na may sinasabi, pero yung spirit mo connected lagi sa Diyos. Para anytime na may kailangan kang ipagpasalamat, anytime na kailangan mong sumambit ng prayer, ay parang napakadali. Bakit parang andyan lang si Lord na lagi mong katabi, na lagi mong pwedeng kausapin? Right? Yun ang ibig sabihin ng pray without ceasing. Pero ganito yan, mga kapatid. Ang tawag ko po dyan kasi continuous prayer. Yung nga po yan. Ayan ay kalagayan ng ating mga espiritu. Yung ating continuous connection with God. Pero, meron din po tayong tatawagin na concentrated prayer. Pakisabi ng malakas, concentrated. O ano naman yon? Ito naman, yung talagang ikaw ay naglalaan ng oras na talagang para kausapin si Lord nang hindi madalian, no? At ibig sabihin po nito, talagang mayroon kang prayer time, pakisabi ng malakas, prayer time, at mayroon kang prayer item, no? So baligtaran nyo lang yung time, magiging item, no? So dalawang bagay yan, mahalaga mga kapatid. Prayer time. Pag sinabing faithful in prayer, alam niyo po, importante, meron tayong prayer time. Ang prayer time, ano yan? Kinakailangan talagang may specific na oras? Yeah, pwede. Halimbawa, tuwing 6 o'clock, gigising ako, no? At magpipray talaga ako, no? Okay? So prayer time yon. Pero pwede rin naman na hindi specific time, pero tuwing pagkagising ko, kasi hindi ko alam kung anong oras kayo gumigising. Yung iba sa inyo mukhang kagigising lang. O yung iba nga matutulog mamaya pagigising pagkatapos ng message, no? So, ibig sabihin ganito, no? So, pagkagising ko ng umaga, kung magising ako ng 7, magising ako ng 8, basta yun. Yun yung aking prayer time. Yung iba sa inyo, hawak nyo kasi oras ninyo, right? So, ibig sabihin, that's my prayer time. Pero maliban doon, maganda meron kang prayer item. Pag-isabi ng malakas, prayer item. Ano to? Ito po yung mga naka-schedule na pinapanalangin natin. Gaano ba kahalaga to, mga kapatid? Kasi sa totoo lang, may mga concerns tayo sa buhay, inaalala natin, may mga pangarap tayo, pero napansin nyo, hindi nyo naman napagpipray? Di ba? Maalala mo ngayon, pero sa oras lang yung pananalangin, hindi mo na naalalang ipanalangin.
Why? Wala kasi sa yung items. Kaya nga mahalaga, para gusto mong maipanalangin lahat, yung pinakamahalagang bagay sa buhay, ay maganda po, mayroon kang sinusunod na schedule din ng iyong pananalangin. Okay? Halimbawa po, ganito, no? Ang iba po, ang ginagawa nila ay meron silang sinusunod. Kanya-kanya po ito, pero bigyan ko lang po kayo ng sample. Yung iba po, ginagawa nila yung MTWTTHF, no? Yung mga ganyan, yung mga letters of the first, yung mga first letters of the days of the week, no, yun pong Monday, M, no, yung iba M, ano to? I'll pray for myself, no, myself. T, I'll pray for the things to do. Mga ganyan, no? Yung iba ay, I'll pray for, W, I'll pray for my work, no? TH, Thanksgiving, no? O Friday, oras ko to para ipanalangin ang aking pamilya, right? Family naman. S, Sabado, no? Ano ba? Sapatos, no? Naubusan na, bahala na kayo. Yung susunod na S uli. Sunday, pwede. Sunday service, pwede yan, right? O pinagpipray nyo pa ba bago mag-church? Hello, nagpipray pa ba tayo bago mag-church? O dapat nagpipray. Right, Lord, kausapin mo po ako ngayon, tulungan mo akong totoong maging worshiper. Dapat pinagpipray yan. Sinasabi natin sa Lord, Lord, make me a true worshiper, make me a good soil for your word. Di ba po? So, bahala na kayo dyan, bahala na kayo. Importante po, mayroon tayong prayer items, at the same time, mayroon tayong prayer time. Importante po kasi ito, mga kapatid, kasi kung wala tayong sinusundan na ganon, magugulat na lang tayo. No? Iwan ko ba kung nagugulat pa kayo. Pero makikita na lang natin na pag in-evaluate natin, oo nga, isang buwan na pala akong hindi talaga nagpipray. Possible yon, right? 3 buwan na pala akong hindi nagpipray. Maliban sa Lord, thank you for this food. No? Di ba puro gano'n na lang yung prayer natin? Kasi hindi nga tayo naging faithful sa prayer. Kaya nga po sabi ng salita ng Panginoon, be faithful in prayer. Bahagi po pala talaga dapat ng buhay yan, na tayo laging nagpipray. Hindi pwedeng makapamuhay talaga bilang isang Kristiyano, napakahirap po yan kung hindi talaga tayo nananalangin. Hindi rin bababa ang marami pang blessings ng Diyos sa buhay natin kung hindi po tayo mapanalanginin. Napakahalaga ang prayer. Pakisabi ng malakas, be faithful in prayer. Number 2, be watchful in prayer. O ano po ang sabi ng verse natin? Continue steadfastly in prayer, being watchful in it. Di ba sabi niya, being watchful in it. So number 2 po pala talaga, kailangan ng maging watchful. Ano ba ang ibig sabihin ng watchful? Well, sa wikang Grego po, kung saan sinulat po yan, ang ginamit na salita ay Gregoreo, no? Gregory. Nang ibig sabihin po nun ay attentive, awake, watchful. Ano ang ibig sabihin? Well, kasi pwedeng nagpipray out of habit. Di ba? Parang, minsan, ano masabi lang? Alam mo yung gano'n? Minsan, pati nga thank you Lord for this food, parang nasabi na lang eh. Di ba? At alam nyo, ang sabi nga ng Panginoon, huwag nyong gagayahin yung mga pagano na kung manalangin sila, paulit-ulit lang yung kanilang salita. No, tapos, akala nila pakikinggan sila ng Diyos dahil paulit-ulit yung mga sinasabi nila. Parang nagre-recite na lang, wala na yung puso. Kasi galing na lang sa bibig, galing na lang sa isip. Sabi ng Panginoon, huwag kayong ganon, manalangin. Be watchful. Dapat ay kaya nga ginagamit din yung salitang be earnest in prayer. Kasama talaga yung puso. Buong pusong nananalangin. Marubdob na pananalangin. Amen, mga kapatid. Ngayon, ganito po, no? Pag sinabi po kasi na watchful in prayer din, dapat po, hindi lamang po tayo watchful in the sense po na tayo ay, sige, concentrate, awake, no? Kundi, yun pong alert din tayo. Pag isabi ng malakas, alert. Pag sinabing alert, hindi lang sa basta ikaw ay naka-focus talaga at totoong nakikipag-usap ka kay Lord, kundi aware din tayo sa nangyayari sa paligid na kinakailangan nating ipanalangin. Come on, mga kapatid. What I mean by this is ganito. Halimbawa, nakita mo, ito ang takbo ng buhay mo, bakit paulit-ulit na lang ang problema? O, hindi mo pa ba naisip
na baka sinasabi na sa'yo ng Lord na bigyan mo na ng atensyon yan at ipanalangin mo na yung bagay na yan? O basta tatanggapin mo na lang? O kaya, minsan, di ba? Minsan, yung paparating pa lang yung problema pero natunugan mo na. Ano ko, kapag hindi ko to ipanalangin, nako, magtutuloy-tuloy to, problema to. Right? So magandang, parang onset pa lang, papaumpisa pa lang, nagpe-pray na tayo. No? Inilalagak natin sa Diyos yung concern na yon at ipinapanalangin na natin talaga. Importante po kasi na tayo aware sa mga sitwasyon, aware sa nangyayari sa buhay natin, aware sa sitwasyon natin, at ginagawa nating prayer items. Yung mga nakikita natin at yung mga na-o-observe natin o yung mga sitwasyon sa buhay natin. Maliwanag ba, mga kapatid? Come on, maliwanag po ba? Ngayon ganito po, no? Dalawang bagay pagdating kasi sa prayer. Under pa rin ito ng being watchful. Mayroon pong tinatawag na personal petition at mayroon pong tinatawag na intercession. Sa pananalangin ng para sa sarili, ang tawag diyan personal petition. And I'm telling you, mga kapatid, importante ang watchfulness. Halimbawa, watchful ba tayo sa kahinaan natin? Come on. Watchful pa po ba kayo sa kahinaan ninyo? Right? Na, Lord, baguhin mo ako rito, i-strengthen mo po ako. Panginoon, alam mo ako, maramdamin ako, mahina loob ko. Lord, please, give me inner strength. Diba? Remember, di ba, kailangan natin ng inner strength. O di ba dapat watchful tayo dyan? Right? Lord, ito, kilala ko sarili ko eh. Please, Lord, i-strengthen mo po ako sa bagay na ito. Di ba? I need inner strength. Lord, alam mo ako, mahina po ako pagdating po sa pride, no? Lord, alam mo, mahina ako pagdating sa babae, mahina ako pagdating sa lalaki. Lord, mahina ako pagdating sa pera, no? Ito, Lord, wag mo akong tutulutan na magkasalad sa iyo dahil sa mga ganito. Lord, alam mo, maramdamin po ako. Di ba ganyan? That's being watchful. Pinagpe-pray natin yung mga sarili po natin. That is personal petition. Maliwanag po ba, mga kapatid? Ibig sabihin po pala nito, nakikita natin, pangangailangan natin, sitwasyon natin, pinagpe-pray natin, ginagawa natin silang panalangin sa Panginoon. So ganito po yan. Ano po? We pray for ourselves. Isama po natin siyempre yung ating physical na pangangailangan, kasama na dyan yung health. Right? Karaniwan naman, pinagpe-pray naman natin siguro yung health natin, saka mga finances natin. Tama ba? Mga physical, right? Pinagpe-pray natin yung ugali natin. May mga nagpe-pray pa ba ng kanyang ugali rito? Meron ba rito nagsasabi, Lord, baguhin mo pa ang ugali ko? Meron pa bang ganon? O sabi, Lord, perfect na po ako. No? Baguhin mo na lang sila. Intercession yon kapag iba na pinag-pray mo. Pero, di ba po, maganda, aware tayo sa ganyan, right? Di ba po, Lord, baguhin mo pa po yung character ko. Lord, pag-pray din natin yung ating spiritual life. Lahat ng areas ng buhay natin. Ang tawag dyan, mga kapatid, personal petition. Amen? Hello, maliwanag po ba? O ngayon, ganito po, no? Mayroon naman pong tinatawag na intercession. Pag isabi ng malakas, intercession. Ano naman yung intercession? Ito naman ay ipinagpipray natin yung ibang tao. Nagpipray po ba kayo ng ibang tao? Come on, no? Ang pagpipray sa pamilya, of course, intercession yan, pero at the same time, personal petition din. Kasi parang bahagi na yan ng buhay mo naman talaga. Tama po ba? Kaya nga po, ang intercession ay hindi lamang inililimit sa mga mahal sa buhay. At ngayon po, gusto ko pong mag-share po sa inyo ng ilan na mga sinasabi ng salita ng Panginoon na dapat talaga bahagi po ng intercession natin. Basahin po natin ito. Tingnan po ninyo ang 2 Thessalonians 3, verse 1 to 2. Pakibasa nga po ng malakas. Okay, ano raw po? Finally, brothers, pray for us, that the word of the Lord may speed ahead and be honored as happened among you. Kagaya ng nangyari sa inyo. Verse 2, tuloy po natin. And that we may be delivered from wicked and evil men, for not all have faith. O ano raw? Si Apostol Pablo, alam po ninyo, hindi lang minsan po ito, yun pong humihingi siya ng panalangin para sa kanyang
sarili. Alam niyo po ba na isa sa mga dapat talaga na kasama sa intercession po natin ay yung mga leaders? Yung pong mga spiritual leaders, matanong ko nga po kayo, yung mga cell leader dito, pinagpipray nyo ba yung inyong mga cell members? Hello? Amen o man? Ano ba? Nung pinagpipray nyo ba? Oh, yan, siyempre. Ay, yung mga cell members kaya, pinagpipray ba nila yung kanilang mga cell leaders? Ba, ang babait, no? So, yun naman talaga dapat, di ba? Do we pray for our leaders? Pinagpipray natin yung mga spiritual leaders. Alam nyo, mga kapatid, no, isang bagay na maganda po na maging culture po natin sa church ay tayo po nagpipray talaga. Pinapanalangin natin yung mga cell leaders natin. And specifically, please, ito po, appeal ko po sa inyo, Total Fathers din naman, pwede bang mag-request? Hello, pagbigyan nyo na lang po ako rito, kahit inyo na lahat ng katingko ko na 3. No? Pagbigyan nyo na lang po talaga ako rito. Please pray for your pastors and their families. Amen? Hindi lang po kami yan ni Mami Weng. Of course, sina Pastor Alma, Pastor Kalisaan, Pastor Quejada, Pastor Rod, Pastor Darwin, kanilang asawa at mga pamilya. Please pray for us. No? Please pray for us. No? Nakikiusap po ako sa inyo, ipanalangin natin ang ating mga pastor. Yun lang po talaga, napakalaking bagay, napakalaking regalo na po ninyo sa amin na ipinapanalangin po ninyo ang inyong mga pastor at ang kani-kanilang mga pamilya. Kung mayroon naman pong pangunahing nangangailangan ng prayer, huwag nyo pong iisipin, ay sina pastor, malalakas na yan kay Lord. Huwag natin ipag-prayan. Hindi po, si Apostol Pablo, sobrang lakas niyan kay Lord, pero nanghihingi po ng prayer. Kasi alam niya, nangangailangan talaga ng pananalangin. Amen? Hello, amen po ba? No? Andito po kami, alam niyo po kung ano yung ikaliligaya namin, ano po ba yung, kung ako po tatanungin niyo, ano ba talaga yung gustong-gusto ko po sa inyo? Yun pong panalangin. Meron po ako isang verse na tingnan natin, Acts, tingnan niyo po yung Acts verse 20, chapter 20, verse 33, sabi po dito, I coveted no one silver or gold or apparel. Ano yung covet? Di ba po ang covet, wag mong pagnasaan. Di ba sa 10 Commandments may ganyan? Right, di ba? Do not covet your neighbor's wife. Wag mong pagnasaan ang asawa ng iyong kapwa. Kasi pag kinubet mo ang asawa ng iyong kapwa, magiging kabet ka. Di ba? So ayun ang Lord, maging kabet ka. No? So do not covet. No? Sabi rin ni Paul, sabi rin ni Lord, do not covet your neighbor's property. Ngayon dito si Paul, naglilingkod siya. Ano ang sabi niya? I coveted no one silver or gold or apparel. And I would say to you, mga kapatid, with all my heart, I do not covet anything from you. I do not covet your silver. I do not covet your gold, yung inyong pera. Wala akong pagnanasa po dyan. Yung lalo na yung apparel ninyo, kahit anong tatakpayan, kahit anong damit yan, I do not covet it kasi ang luluwag may pangbilbil po kasi yung mga yan. Ano? Pero yung po totoo. Ngayon, if we do not covet it, what do we covet? Kami po as your pastors, what we covet your prayers. Yung po talaga yung hinahangad po namin, ang inyong pananalangin. Kilala nyo naman po kami, right? Na, alam niyo po, sa mga lalo na po sa matatagal na rito, kilala niyo po kami na ako po talagang never na itinuring ko ang GTC na bread and butter, no? Na talaga, hindi po, no? Alam niyo po na kami naglilingkod, gusto lang talagang maglingkod. Na mga kung ano-ano magawain natin, nagkakasal po ako, may mga, siyempre, inaabutan, pero alam nung iba, hindi ko po tinatanggap. Di ba? At sinasabi ko naman po sa inyo, magkakasal ako ng libre, laban na po ng mga dedication, ng kung ano-ano, ng bahay, ng baby, ng kung ano-ano. Wala po lang yan, ginagawa po natin nang hindi po kami, hindi para tumanggap po ng parang bayad o anumang honorarium. Bakit? Kasi hindi naman po talaga yon ang sadya po namin. No? Mayroon po ako narinig po na kwento. Okay, ganito po muna, bago ko ikwento, please wag niyo po akong pag-isipan ng masama. Maaring may mali akong pagkakasabi, pero isa lang po ang point ko, I covet your prayers, not anything else. No? Maaring wala po akong intensyon na magparinig o manumbat. Ano po? Pero ito po kasi yung narinig kong kwento, kamakailan lang. Meron daw pong isang pastor, tapos yung isang make-up artist, galing sa kasalan, katatapos lang ng kasalan, at nagkasabay po sila sa jeep.
Tapos nagkausap si makeup artist na bakla saka si pastor, no? At ang sabi po nung bakla ay, "Pastor, magkanong ibinigay sa'yo nung kinasal?" No? Sabi nung pastor, "Binigyan ako ng 500." No? Nagulat yung makeup artist. Sabi niya, "Ha? 500?" No? Ako, binigyan ako ng 10,000 ah. Sabi nung makeup artist, no? Naawa siya sa pastor, kaya sabi, "Alam mo, pastor, magbakla ka na lang." O gusto niyo bang magbakla na lang si Pastor Darwin? Well, yun na nga po di ba? What I'm trying to say, mga kapatid, is, ano ba ang mas mahalaga? Yun bang nagkasal o yung nag-makeup? Right? So, ibig sabihin, I hope you see these services na ginagawa ng ating mga spiritual leaders na hindi naman po nagpapabayad at pahalagahan po natin yon at balikan man lang natin, ibayad man lang natin, panalangin para sa kanila. Pwede po ba yon? Come on. This is from a sincere heart, nagsasabi po sa inyo, we need prayers. We really need prayers. Kailangan po natin ng mga lingkod po ng Panginoon, ng kanilang mga pamilya, kailangan po ng panalangin. Amen po ba? Kaya nga po, be watchful. Kasama po yan sa watchfulness. Halimbawa, nakita mo, yung pamilya ni pastor, mukhang nangangailangan ng prayer. Halimbawa, nakita mo, si Abby, mayroon ng boyfriend. No? Nagno yung nanay. Ilang taon na ba si Abby? Ilang taon na? Ilang taon na si Abby? 2 years old, di ba? O so, di ba, nakita mo, nakita ko sa Facebook, pinoso, mayroon ng boyfriend. O ano, manging-criticize ka? Ano, mamasamain mo ang pagtingin o gagawin mong prayer request? Gagawin mong prayer item. Kasi ang nasa tamang puso, pag may nakita kang ganyan, gagawin mong prayer item. Hello, may problema yung anak ni pastor. What do you do? Pray. Hello mga kapatid, kaysa sumbatan mo, ano ba naman to, ang bata-bata, no? Tapos ang boyfriend, 1 year old, di man lang ginawan 3 years old, no? Diba? So, what do you do? Alam po ninyo, yung mga ganyan, gawin nating prayer request. Kasi po, yun ang pagiging watchful. Right? Hello, maliwanag po ba mga kapatid? Alam po ninyo, gusto ko pong samantalayan ng pagkakataong ito, total Father's Day naman, no? Na yun, kung may nangangailangan po talaga ng matinding prayer din, nakapatiran yung mga anak na mga leaders po ng church. Yung mga inborn sa church. Iba po ang kanilang struggle. Yung iba hindi natin maintindihan yan kasi hindi tayo inborn sa mga Christian family. Mayroong inborn na struggle yung mga galing sa Christian, mayroong struggle yung mga inborn sa Christians. Mayroong struggle lalo na po yung mga anak ng mga leaders ng church. Malalo pong may struggle kung mga anak sila ng pastor, kinagisnan na nila na mga pastor ang kanilang mga magulang. Sinasabi ko po ito sa inyo para magkaroon tayo ng puso at huwag niyong isipan, di matik na yan. Kasi anak ni pastor yan eh. Given na yan, magiging Christian yan. Maglilingkod yan kay Lord. Given, hindi po. No? Ako po, araw-gabi, pinapanalangin ko ang mga anak ko. I hope na tayo po magkaroon ng ganong puso, magmalasakit talaga sa mga anak po ng mga, huwag niyo pong isipin na wala pong inborn. Again, lagi ko namang sinasabi yun sa inyo. Right? Walang inborn again. So pray. Kaya nga po si Denise, I appreciate yung ginagawa niyang ministry ngayon dito po sa mga anak-anak ng mga member po natin. Si Laika din, asan ba si Laika? Andiyan ba ngayon? No? Na yung mga alaga po niya, yung mga anak-anak din, napakagandang ministry po ng mga yan. I hope you will have a heart, mga kapatid, sa mga second, third generation Christians, lalo na po sa mga anak ng mga leaders po natin. Amen. Meron po silang sariling mga struggles din. Meron din pong wounds yung mga yan. Nasasaktan din po sila na mahalaga pong maintindihan din po natin. Alam niyo po, minsan, bakit nawawala sa church? Minsan nasaktan mismo. Sa church nang hindi naman sinasadya. Lalo na po kung nakakarinig silang, anak ka pa naman ng board member. Diba? Anak ka pa naman ni Louie. Ganyan. Ano po? Ingat po tayo sa ganyan. Ano po? Ang mga anak ko po, neighbor ko pong sinabihan na umayos kayo kasi anak kayo ni Pastor Rapi. Hindi po. Ang sinasabi ko lang, umayos kayo kasi anak kayo ni Pastor Raweng. Ganon din pala. Hindi po, pero seriously po, mga kapatid, no? We need your prayers. Amen? Pwede ba yun? Kahit inyo na yung katingko ko. Basta po talaga pong please pray for us. Amen?
ito pa po. Ituloy natin yung pagbabasa. Sabi po niya, ay, finally, brothers, pray for us that the word of the Lord may speed ahead and be honored, as happened among you, and that we may be delivered from wicked and evil men. For not all have faith. Ano po yung pinanalangin? Panalangin nyo kami kasi nagmi-mission kami, naglilingkod kami. Panalangin. Sabi niya na yung salita ng Panginoon, lumawak, hindi napipigilan, tapos tanggapin ng mga tao. Ipanalangin. Naingatan kami kasi maraming tao walang naniniwala. At sina Apostol Pablo, ang dami po nilang dinanas na mga masasakit, mga mahihirap dahil nga po sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Right? Kaya nga po, pray for us. Specifically, mga kapatid, gusto ko ring sabihin po ito sa inyo ngayon na please pray for us. Mag-i-encounter po kami at the same time, magmo-mobilize ng church sa Japan. Ano po, alam nyo naman po, hindi ko gaanong binabanggit po yan. Ano po, in the past, hindi ako gaanong nagbababanggit na mga gawain sa ibang bansa. No? Pero ngayon, iba po talaga kasi yung intention ko. Maraming beses na po kaming nagpuntang Japan. Doon na siguro mga 20 times na. Ano po. Pero dati po kasi, ang ano lang po noon, ay gusto ko lang pong matulungan yung church doon ng mga Pilipino, abutin ang kapwa Pilipino. Puro ganun po in the past. Para bang sa akin, parang wala akong pakialam gaano sa mga Hapon. Parang isip-isip ko kasi, total, ang ganda na ng bansa nyo, ang sarap na ng buhay nyo, para na kayo nasa langit dito, sa kabilang buhay naman, sa impyerno naman kayo. Pero ngayon po, sa totoo lang, nagkakaroon po ng puso na abutin po sila. At yung mga Hapon mismo, makakilala po sa Panginoon. No, kasi nga po, alam nyo, more than 100 million Japanese ni minsan hindi naka-encounter ng Christian. Ni minsan walang nakausap na Christian, ni minsan hindi nila alam ang tungkol kay Lord. Tapos ngayon ko na tututunan ay ang lungkot pala ng buhay nila. Akala mo ang ganda pero ang malulungkot yung kanila mga... Kaya nga 'di ba, uso nga po sa Japan yung mga suicide, right? No, so they need the Lord also. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo, please pray for us. Dito po sa pagmi-mission po na ito. Amen. Hello, amen po ba? Kasama ko po diyan si Becky, si Ate Becky. Kasama ko po si Grace J, kanilang pamilya, no, si Pastor Rod, silang mag-asawa, si Denise, saka si Mami Weng, syempre. So please pray for us. Gusto ko lang din pong liwanagin ito sa inyo, mga kapatid, na itong mga lakad-lakad po namin ganito, kahit noon pa man, hindi po kami gumagamit ng pera ng church. Gusto ko lang linawin yan kasi iba marumi po ang isip. Pero syempre, hindi naman yung katabi mo. No? Pero kailangan na pong unahan ko po yan. Kasi po, hindi po kami gumagamit ng pera ng church. Para clear po tayo, ha? Si Becky po ay libre pong nakakalipad-lipad yan. No? Kasi po, may-ari po siya ng PAL. Hindi po nagtrabaho po siya sa PAL at siya po ay mayroon pong privilege sa ganyan, mga libreng biyahe. Sina Jay at Grace, talaga pong bakasyon nila. Kaya lang sabi ko, i-adjust nyo yung schedule, ganito ang gawin yung petsa para makatulong kayo doon. Ano po? Si Pastor Rod, silang mag-asawa, sagot din po nila ang kanilang pamasahe. No, kami rin po, ay yun pong inilalaan po namin galing sa business na pang-ministry, doon naman din po namin kinukuha. Maliwanag po tayo mga kapatid, ang kailangan lang po talaga namin, prayer. Hello. Ano po ang kailangan? Prayer. Please pray for us. Amen? Maasahan po ba namin yon? Come on, please pray for us. Pangalawa po, makikita nyo rin, hindi lang ito tungkol sa spiritual leaders, kundi makikita nyo po na sa 1 Timothy 2, verse 1 and 2, pakibasa po ng malakas, first of all then, I urge, saan niyo po mabubutin na, I urge, ano raw? No, sabi niya, pinakikiusap ko, utang na loob. Sabi niya, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people. Tapos verse 2, ano sabi sa verse 2? For kings and all who are in high position. Ano raw ang ginagawa sa mga tao sa gobyerno? Come on, ano raw ginagawa? Pray for them. Intercede for them. Sabi niya, pinalangin niyo lahat ng mga tao, pero specifically, pray for those who are in high positions. Yun po ang hinahanap po ng Panginoon. Bilang mga Kristiyano, ano ang gusto ng Diyos na gawin natin, lalo na sa panahong ito, sa ating bansa? Anong hinahanap ng Diyos? Ipanalangin natin
ang mga opisyalis ng ating gobyerno. Naiintindihan ko po kayo mga kapatid, nagagalit din po ako, naaasar din po ako, nai-stress din po ako. Ayoko na nga makinig ng balita. No? At ayoko na, kasi nakakagalit, sasama lang loob mo, mag-iisip ka lang ng masama. Naiintindihan ko po kayo. Pero I want to remind you, ang sabi ng Panginoon, pray for them. Sabi rin ng Panginoon, do not judge. Do not judge, pray. Right? And yet, what do? Binabaligtad po natin. We do not pray and we judge. Right? Bilang pastor po ninyo, responsibilidad ko na akayin po kayo sa katuwiran. Nadalhin kayo sa paggawa ng tama. At kailangan ko pong sabihin sa inyo na ingat po tayo, baka nagkakasala na po tayo. Sa attitude po natin sa nangyayari sa gobyerno. Ang sabi po ng Panginoon ay mag-pray. Huwag niyong mamaliitin ang kapangyarihan ng prayer. Yung pong nag-iisip na ganito, ganun lang, pastor. Hindi po nila lang ang prayer. Because when you are truly concerned, you will earnestly pray. Mananalangin ka ng buong puso. Kung tutuusin, walang magagawa yung mga galit natin, complaints natin, mga post natin. Ano bang magagawa niyan? Pampadagdag lang sa gulo. Right? So, pero kung tagnanalangin tayo, kinakausap natin si Lord, mas may nagagawa tayo. Kaya nga po ang advice ko sa inyo, kung hindi kayo makapagpigil yung kamay ninyo, gustong-gusto na mag-type, alam nyo, ang gawin nyo sa kamay na yan, sa mga daliri na yan, pagtiklupin ninyo, pagsamahin ninyo, at gawin nyo pong praying hand. Kaysa typing hand. Kaysa keyboard warrior's hands. Amen, mga kapatid. Pray. Yun po ang hinahanap ng Panginoon po sa atin. Now, you might be thinking, pastor, madaling sabihin yan, iba naman yung panahon ni na Apostol Pablo, iba naman yung sitwasyon nila noon, iba naman yung sitwasyon natin ngayon. Sa Pilipinas, iba eh. Mga kapatid, when you say that, you do not know history. Ano ba ang kasaysayan? Nung isinusulat yan ni Apostol Pablo, mas malala ang kanilang sitwasyon kaysa sitwasyon po natin. Mas grabe po ang korupsyon sa Roman Empire. Mas masasama ang mga emperors, mas masasama po sila. Ito rin po yung mga panahon, ang mga Kristiyano pinapatay, ang mga Kristiyano pinapahirapan. Napaka-corrupt, napaka-immoral ng lugar, ng kanilang gobyerno. Sobrang sama po. Ano po? Kung if you understand the history, nung pong unang panahon, bago pa man ipanganak si Jesus, ang Roman Empire po, sila po ay isang republic dati. Republic of Rome. Meron silang mga senators. Tapos po, noon pong si Julius Caesar, bago pa man po ipanganak si Jesus, naging emperor. Ano po? 5 years siya naging emperor. Sino ang pumatay sa kanya? Mga senador. No? Mga senador din sa pangunguna ni Brutus. Okay? Ngayon, from then on, puro emperador na, meaning mga dictator. Ang tawag sa mga emperador noon, mga dictators. Ipinanganak si Jesus sa panahon na yon. Right? Sa panahon ni Augustus Caesar. Tapos po yung sumunod pang mga emperor, ganun din. Mga puro corrupt, puro mga masasama, ang daming kasamaan. And yet, ito ang sabi ni Apostol Pablo. Ano ang sabi po niya? Pray for kings. No, igalang ang mga nasa authorities na mahalaga raw po yung ganun pong puso. Amen, mga kapatid? Hello, maliwanag po ba? So pray. Huwag niyong mamaliitin po ang prayer. Ibang-iba, yung sitwasyon po nila noon, maniwala kayo, mas masama po. Pero ito po ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, pray. Pag-isabi po ng malakas, pray. Kasi kung hindi natin binabantayan ang puso natin, baka mamaya po, nang judge na tayo, may galit na tayo, na ayaw ng Panginoon na mayroon po tayo niyan sa mga puso po natin. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag po. Kasi ganito po no? Tingnan nyo, test of heart lang, test of heart. Kapag sinabi ko ngayon, ipag-pray natin si Sarah. Amen? O, huwag na kayong sumagot, baka may magalit. No? O, amen o omen? O, huwag na kayong sumagot, sabi ko O, pero pag sinabi ko, ipag-pray natin si Lenny. Amen o omen? O, yung iba ayaw ipag-pray si Sarah, pero gustong ipag-pray si Lenny. O, anong? Teka muna, no? Hindi ba parang may pinapakitang problema yan? Ipag-pray natin si Cayetano. Amen o omen? O, huwag na kayong sumagot. Bahala kayong mag-aaway-aaway dyan, no? Ipag-pray natin si Gatchalian. Amen o omen? O, bahala na kayo ulit mag-away, ha? Pero my point is, nakita nyo na kung gaano ka-divisive ang sitwasyon po natin ngayon. Di ba po? Ngayon, ano ang tama? Sundin natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon.
hindi pinipili kung mabuti o masama. Pray for those who are in high positions. Kasi yung mga sinasabi ni Apostol Pablo noong unang panahon, ang sasama din naman po nila. Di ba, imagine yung mga panahon ni na Herodes, panahon na ang dami rin pong mga kalukuhan talaga yung mga tao. And yet, ano ang sabi? Pray. Pakisabi po ulit ng malakas, pray. Amen. Mga kapatid, so be watchful in prayer. Panalangin po natin yung ibang mga tao. Kaya nga po, yan po, be watchful. Pakisabi ulit ng malakas, be watchful. At hindi lamang po sa kanila, sa iba pang mga tao sa paligid natin. Alam niyo po, ang watchfulness kasi ganito. Minsan ginagawa ko po ito, no? Yung bang, halimbawa may nakita ako nakapost sa Facebook. Yung isang kapatid natin, may picture siya, no? Tapos meron siyang pinos na, halimbawa, prayer niya o problema niya. Alam niyo po, ang ginagawa ko, nililihans ko yung screen. Pinapatungan ko siya ang kamay sa ulo, pero dahil di kasya yung kamay ko, ginaganon ko siya. I lay a finger. Parang kapag ganun, masama ang tingin pag lay a finger. Di ba? Ibig sabihin, parang pinagbuhatan mo ng kamay. Pero yung nga po, kasi hindi yung pwedeng i-lay hands. Di ba? So, yun. Pinagpipray ko, Lord, tulungan niyo ang kapatid ko. I-bless mo po siya. No? Panginoon, new season sa buhay niya. Ginaganon ko po. Kasi po, that's watchfulness. May nakita ka, so kaysa ikagalit mo, gawin mong prayer. Kaysa ikareklamo mo sa kapatid mo, kaysa sumama ang tingin mo sa kanya, gawin mong prayer. Amen? That is watchfulness. Pakisabi po ng malakas, watchfulness. Amen? So be watchful in prayer. Number 3, ano ulit sabi po ng verse po natin? Come on, continue steadfastly in prayer, being watchful in it hindi tayo titigil dito talaga, no? Ano nga? Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Pakisabi ng malakas, thanksgiving. So number 3 po ay be thankful in prayer. Yan. Ang panalangin pala, hindi pwedeng puro hingi. Dapat may kasamang thanksgiving. Amen? Dapat mapagpasalamat. Naniniwala ba kayo, mas masarap bigyan yung lagi nagpapasalamat? O, di ba? Kaysa naman yung binigyan mo na, nagreklamo pa. Tama? Alam niyo po, iba pag yung tao yung binigyan mo ng kunti tapos appreciate. Di ba? Yung nagpapasalamat lagi, binigyan mo lang ng ulam, tapos pagkasalubong sa'yo, uy, salamat talaga, ang sarap-sarap ng ulam na binigay mo, yung dahon ng malunggay, tapos pagkangiti, andyan pa yung malunggay, oh. Di ba? Sarap. Parang ang sarap bigyan, sarap ulit bigyan ng malunggay. Di ba? Di ba? So kasi nga po, iba kapag grateful ang isang tao. Kaya nga importante raw, just a prayer, attitude of gratitude. Pakisabi ng malakas, attitude of gratitude. Di ba? So pag sinabi pong gratitude, yung bang na-appreciate natin, nakikita natin yung mga blessings po natin. At alam po ninyo, pag ganyan, mas nagdadala yan ng mga blessings ng Diyos sa buhay natin. Di ba nga kaya gagayan, umuulan, no? Di ba nga, from time to time, sinasabi ko nga po yung water cycle. Di ba? Water cycle. No? Na, paano ba yan? Bago naging ulan yan, ano muna ang nangyari? May tinatawag na evaporation. Di ba? Ano yung evaporation? Yun yung ating pasasalamat, pagpupuri sa Diyos. Lord, salamat sa blessing. Salamat binigay mo sa akin to. Tapos, nakakarating yun sa ulap. At nagbibigay ng glory kay Lord. No? At napapapurihan ang Diyos. Ang tawag naman natin dyan, condensation. Right? Condensation. Tapos pag andun na po, yung makapal na po yung ulap, babagsak sa lupa. Ang tawag naman dyan ay rainy session. Diba? So, ano raw? Di ba? Tag-ulan naman. Anong ibig sabihin? Precipitation. Di ba? So, ganun daw po yan, mga kapatid. Bubuhos ang blessing ng Diyos sa buhay mo. Ibalik mo sa Kanya sa pamagitan ng pasalamat. Tapos magluluwalhati yun sa Kanya, babalik ulit bilang blessing sa buhay mo. Sinong gusto ng continuous blessing? Sinong gusto ng cycle of blessing?
Din ngayon nga po, maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Alam niyo, minsan ang problema po sa atin, naging masyado na tayong familiar, hindi na at sa mga blessing ng Panginoon, hindi na natin na-appreciate. Pero alam ba ninyo, meron kayong mga blessing ng Diyos na gustong-gusto ng iba na kung mayroon lang sila niyan, ang laki ng pasalamat nila kay Lord? Hello? Alam niyo, minsan nakapokus tayo sa negative. Halimbawa, tinitingnan mo yun, nanay ko laging galit. No? Pero ngayon, naging Christian siya. O hindi na siya araw-araw galit. Monthly na lang. O di ba, ang laking blessing na nun? And yet, nung magalit siya, once a month, yun ang dinamdam mo. Doon ka nag-focus. Di ba? O dati, sagkitin kami. O ngayon, salamat sa Panginoon, mukhang iniingatan kami, wala nang gaanong nagkakasakit sa pamilya. O di ba, pinagpapasalamat yan? And yet, nung minsan may magkasakit, nagreklamo ka. Kasi masyado ka nang nasanay sa blessing, hindi ka na-grateful. Pag may dumarating na tingin mo, hindi blessing, yun, doon ka nagpo-focus. Doon ka tumitingin. Sabi ng Panginoon, pambihira, no? Bakit ganon? Kung, yung mga tao hindi mapagpasalamat. Minsan, meron siya nakasalubong 10 may ketong. Tapos po, pinagaling niya sila. Pero hindi nila nakita agad na gumaling sila. Di ba? Naglalakad na sila, paalis na sila. Na-realize nila, uy, gumaling na ako, magaling na tayo. Tinignan nila yung kanilang mga balat, wala nang ketong. Tapos yung isa po, bumalik kay Lord. Tapos po nagpasalamat kay Jesus. Ano ang sabi ni Lord? O di ba 10 ang pinagaling ko? Asan ang 9? Bakit itong, take note, bakit itong hintil lang na to, itong paganong ito, ang bumalik at nagpasalamat sa akin? You see, kung sino pa yung walang pagkakakilala sa Panginoon, yung hindi talaga naniniwala sa Diyos, hindi kinagisnan ng pananampalataya, siya pa ang nagpasalamat sa Panginoon. So, ang ibig sabihin nun, malamang, yung siyam, sila pa yung mga Hudyo. Sila pa yung mga Israelita. Kung sino pa yung very familiar sa Diyos, sila pa minsan ang hindi mapagpasalamat sa Diyos. Hello mga kapatid, ingat po tayo dyan ha. Ingat po tayo, kasi kung sino pa minsan yung mga Christian, sila pa minsan ang hindi marunong mag-appreciate gaano ng mga blessings ng Diyos sa kanilang buhay. Sometimes we become so used to good things that these good things become so familiar to us and we become not thankful of them. We became ungrateful dahil sa naging nasanay na tayo sa mabubuting mga bagay. Hello? Kung kailan ka sunod-sunod magpasalamat kay Lord, pag nagka-problema tapos nalutas. No? Pero pwede ka magpasalamat ngayon na walang problema. Kailan ka susunod na magpasalamat kay Lord? Kapag may nagkasakit at gumaling. Kapatid, huwag mo nang antayin yun. Magpasalamat ka na ngayon na walang may sakit sa pamilya. Amen? Magpasalamat tayo sa mga bagay na kinasanayan natin. Let us always be grateful. Isama nyo po yan sa panalangin. Pagkagising bago matulog, isama po natin yan sa pananalangin natin. Amen? Hello, amen po ba, mga kapatid? Finally po, no? Alam nyo, yung pananalangin, gustong-gusto po talaga ng gawin ng Ama natin sa langit. Amen, mga kapatid? Gustong-gusto niya po talaga. Kaya nga po, ang Panginoong Jesus, di ba, nagturo, Our Father, you are in heaven. Nagbigay siya ng paraan po ng pananalangin. O ng pattern ng prayer. Alam nyo, mga kapatid, kailangan po, nasa pananalangin po pala talaga. That's why we pray in Jesus' name. What do we mean by that? Pananalangin tayo, pray in Jesus' name. Kasi po, mayroon tayong tatay sa langit at sabi, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama. Kung hindi sa pamagitan ko. Ibig sabihin nun, kaya ka lang may karapatan, may access, may right na makatawag sa Ama ay dahil kay Jesus na tinanggap mo sa buhay mo. Mga kapatid, maganda po, mapaalala po sa atin na kaya tayo nananalangin hindi para responsibilidad. May tatay tayo sa langit. Our good Father. Na gustong maranasan mo pa siya sa buhay mo, marami pa siyang gustong gawin sa buhay mo. He is our good Father. Amen? Yun po yung kinakanta kanina, right? Mayroon tayong tatay sa langit na sobrang buti. At gustong-gusto po niya na lumalapit po tayo sa Kanya. Kaya alam niyo, tip ko po ngayon sa inyo, ugaliin po natin na mag-pray, tumawag sa Kanya, Ama. Tatay, Daddy, Dad. Yun po ang point nung sabihin ni Apostol Pablo, we have been given the spirit of sonship, espiritu ng pagiging anak, so we can call God
Abba, Father. Iba na ibig sabihin, Daddy, Daddy, Papa. Alam niyo po, ugaliin natin. Kaya nga, di ba sabi ng Panginoon, when you pray, say, Ama namin. Di ba? Okay lang tumawag ng Panginoon. Tama po yun, kasi Panginoon naman talaga siya. Pero ugaliin niyo po, kung ano yung tinuro ng Panginoon talaga, Ama, Ama, Ama ko. Pwede po ba yun, mga kapatid? Ama, lumadalangin po ako sa iyo. Ama, lumalapit po ako sa inyo. At maniwala po tayo, pinapakinggan po niya tayo. Why? Because of His Son, Jesus Christ, who is in us. Ano ang ibig sabihin ng praying in Jesus' name? Ibig bang sabihin, lahat ng prayer dapat ang tuldok in Jesus' name? Amen? Hindi po. Hindi yan para sabihin mo. Hindi mo sa dulo. Kahit nga hindi mo sabihin, basta clear sa'yo na lumalapit ka at alam mong kaya ka lang pinapakinggan, hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa naglilingkod ka, kundi pinapakinggan ka lang dahil kay Jesus na nasa iyo. Amen, mga kapatid? Tumayo po tayo lahat. Tumayo po tayo lahat. At salamat po sa Panginoon. Dahil lahat po tayo, ito po yung napakalaking regalo ng Diyos sa buhay po natin. And what is it? Yun pong makalapit po talaga tayo sa Kanya. And I hope, mga kapatid, makita po natin ito na napakalaking blessing sa buhay po natin. We can always pray sa Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, makakalapit tayo sa ating Ama sa langit. At siya yung Diyos na nakikinig sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Come on, amen po ba? Ano po? Come on, pakisabi po ng malakas, pray. No? Kailangan ang panalangin po talaga bahagi ng buhay natin. At ang prayer po ang araw-araw na magiging bahagi ng ating mga buhay. Three things po ulit. Ano po yon? Be faithful in prayer. Be watchful in prayer. And be thankful in prayer. And remember, when you pray, hindi ka lang basta nagbibitaw ng salita. Hindi ka lang basta nakikipag-usap sa hangin. No. Your Father in heaven is listening. Why is that? Because of His Son who is in you, ang Panginoong Jesus. At pinapakinggan niya ang ating mga panalangin. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Ama namin, salamat po that in Jesus' name we can come to you. Salamat po, Ama. Salamat. We thank you for the power of prayer. We thank you for the protection of prayer. We thank you, Lord, for the privilege of prayer. Salamat po, nakakalapit po kami sa iyo. Ama, hinihiling ko ngayon, nagawin mo kaming mapanalanginin. Nagawin naming kayamanan sa buhay ang pananalangin sa iyo. At mabuhay kami, Panginoon, ayon sa katotohanan ito na, Panginoon, we are faithful, watchful, and thankful in prayer. Ama namin sa langit, narito po kami. Alam nyo kami, kilala mo kami, may kanya-kanya kaming mga sitwasyon sa buhay. Lumalapit po kami ngayon sa inyo. Sige po, kapatid, lumapit ka ngayon sa Ama natin. Sabi mo tayo, Ama, lumalapit po ako sa inyo. In particular, specifically, panalangin mo, ano ba yung mga concerns mo? Ano ba yung mga alalahanin mo? Ano ba yung mga kinatatakutan mo? What are the things you are anxious about? Ilapit po natin ito ngayon sa Ama natin sa langit and believe your Father in heaven cares for you. Bigyan ko kayo ng pagkakataon, lumapit ng personal sa Kanya.
Salamat, Ama namin, na pinapakinggan mo po kami. Salamat, ikaw yung tatay namin na napakabuti po sa amin. Salamat sa Panginoong Jesus na nagbigay ng kanyang buhay, nagbuhos ng kanyang dugo alang-alang sa amin. Maraming pong salamat. Tulungan niyo po kami, Ama, na makapamuhay sa liwanag ng katotohanan pong ito, na maging hininga talaga namin ang panalangin, Panginoon, sa buhay po namin. At naniniwala kami, nakikinig ka sa mga prayers po namin. Even at this very moment, the things that we have prayed for you, we believe, Lord, that you have heard them. And we believe, Lord, in your answers. Salamat po, Ama. Pinupuri ka po namin. At ngayon, mga kapatid, ang pag-ibig ng Ama, ang grasya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay sa ating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.